Magandang araw, Angels! Tungayan po natin ang ika-4 na kabanata ng ating kwentong Island of Love. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay pakilike po ng ating video. Paklik din po ng subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Chopper ang ginamit ni Anthony pagpunta sa resort. Nakapangalan iyon sa Crystal Corporation. Iyon din ang sumundo sa kanila kinabukasan. Hindi naging maganda ang pagtulog ni Sabrina noong nakaraang gabi. Bihira mangyari ang ganoon sa kanya. Kadalasan, paglapat pa lamang ng ulo niya sa unan, ay knockout na siya. Pero kagabi, napitpit na yata ang unan niya, ay hindi pa rin siya makahagilap ng antok. She felt so restless. Aligaga siya na para bang may parating na sama ng panahon. Sumiray na ang liwayway nang sa wakas ay dalawin siya ng antok. Pero siguro nga ay humigit kumulang 2 oras lang ang itinagal niya pagtulog niya dahil maya-maya rin lamang inapadilat na siya. Kasalanan iyon ng silahis na araw na nangahas tumagos sa siwang ng kurtina at tumama pa sa mismong mukha niya. Pwede siyang matulog pagdating niya sa bahay. Dakilang tambay naman siya. Nang maisip niya iyon, ay medyo nakonsensya siya. 23 anyos na siya. Ang mga dihamak na mas bata pa nga sa kanya ay may mga trabaho na. At siya, na hindi niya kakailanganing magpudpod ng takong ng sapatos sa paghahanap ng mapapasukan. May isang malaking kumpanyang naghihintay na pagtrabahuhan niya. Siya lamang ang umaayaw. Hindi ba't sinyalis iyon ng pagiging batugan? Hay Sabrina, napasimangot siya. Kung minsan, nakakainis na ang konsensya. Ang mga kaibigan at mga kasama niya sa gimikan ay mga katulad din niya. Ang iba nga ay mas matanda pa kaysa sa kanya, pero ni minsan sa buhay ng mga ito ay hindi pa yata naranasang umupo sa likod ng isang desk sa kumpanyang pag-aari din ng pamilya ng mga ito. Bakit dinadakdakan siya ng ganoon ng kanyang konsensya? Kahit mawala ang lolo niya, nataimtim na dalangin niya ay huwag naman sana mangyari, ay may nagpapatakbo pa rin sa Crystal Corporation. Mahuhusay at dedicated ang mga tauhang kinuha nito. Karamihan sa mga iyon, lalo na yung mga may hawak na matataas na posisyon, ay matagal nang nagtatrabaho sa kumpanya. Pero kung magkaroon man ng problema, ay pwede niyang ibenta ang kumpanya. Kung gagawin niya iyon, kahit umabot pa ng mahigit 100 ang edad niya, mabubuhay prinsesa siya sa buong panahon na iyon, ay hindi pa rin siya maghihikahos. Kaya bakit niya pasasakitin ang ulo niya at papaguri ng kanyang sarili sa pagtatrabaho? Talagang may sakit ka sa bato? As in, batugan? Wika ng bahagi ng isip niya. Umangil na lamang si Sabrina. May problema ba? Nang may magsalita ay saka lamang niya naalala na may kasama pala siya. Wala. I just had a bad night, that's all. Saad niya. I see. Natanong na ni Sabrina ang chopper. Kanina ay lumapag iyon malapit sa dalampasigan at hindi na nga pinatay ng piloto ang makina. Patuloy sa pag-ikot ang hélice niyon. Tara na, yaya ni Anthony sa kanya. Pinauna na siya nito sa paglalakad at ang bagahe naman niya ay isinunod sa kanya ng porter ng resort. Inalalayan siya ni Anthony sa paglulan sa chopper at pagkalipas lang ng ilang segundo ay sumahimpapawid na sila. Maingay ang makina ng chopper. Gayunpaman ay hindi niya mapigilan ang pagpikit ng kanyang mga mata. Parang kusang sumasara ang talukap ng kanyang mga mata at dahil siguro iyon sa pagkapuyat niya noong nagdaang gabi. Rest a while, narinig niyang sabi ni Anthony. Pinagpag nito ang balikat nito, pahiwatig na gamitin niya iyong unan. Why not? At ganoon na nga ang ginawa niya. Isinandal niya ang kanyang ulo sa balikat ng binata at ilang sandali pa nga nakatulog na siya. She felt something pinch her arm. Parang may langgam na umagat sa kanya. Hinayaan na lamang niya iyon dahil talagang antok na ang dalaga. Matindi nga siguro ang puyat ng dalaga,
Kahit nang umalug-alug ang chopper, ibagya lamang siyang nagising. She heard voices. Parang may bahid ng panik ang mga iyon. Pero bago pa niya maimulat ang mga mata niya para malaman ang mga nangyayari, deep sleep claimed her consciousness once more. Para siyang sumalya. May mga ilang ulit pang pag-alog. Siguro nga, inananaginip lamang siya, binabangungot. Dahil kung hindi, bakit parang napakahirap magising? Para bang may naglagay ng glue sa talukop ng mga mata niya, kaya hindi niya may buka-buka ang mga iyon. Anthony! Kahit sa pagsasalita ay hirap na hirap siya. Parang tinatamad na gumagalaw ang dila niya. Hindi niya mawari kung naninigas o nanlalambot iyon. Naramdaman ng dalagang may yumakap na mahigpit sa kanya. Kasabay niyon, may malakas pang pag-alog. "We're going down!" Parang boses ni Anthony ang narinig niya. Bakit di ko may mulat ang aking mga mata? Ano bang nangyayari? Sinubukan niyang dumilat. Pero bago pa man niya iyon magawa, ay muli na naman siyang nawala ng malay. Nakakaramdam na siya ng panik sa kanyang sarili. Pero paano ba magpanik ang isang taong nawala ng ulirat? But before she lost consciousness, she heard a thud. Kasunod niyon, ang tila pagbaliktad niya. Wala nang alam ang dalaga sa sumunod pang nangyari pagkatapos niyon. Nanlalabo ang paningin ni Sabrina nang dumilat siya. Hindi nga niya gaanong matukoy kung ano nakatambad sa kanyang paningin. Wala rin siyang idea kung nasaan siya. Ang tanging kayang iproseso ng utak niya ng mga sandaling iyon ay ang kaalamang nakahiga siya sa kung saan. Parang sabik na sabik sa tubig ang mga labi at lalamunan ng dalaga. Mahilo-hilo rin siya. Kahit nakahiga siya, para umiikot pa rin na mabilis ang mundo. Ano ba nangyari? Wala siyang maalaala. Pero habang nakahilata siya roon, ay nagsimula maglaro sa diwa niya ang tipak-tipak at pira-pirasong mga tagpo. Ang pag-uga, ang mga tinig na kababakasan ng pagkabahala, ang tila pagbaliktad niya at ang kasunod niyon, ang pagdilim ng tuluyan ng kanyang ulirat. Kung ilang minuto, 5 oras, 5 araw o nakalipas, mula na mangyari iyon, ay wala siyang kaidea-idea. Basta ang alam niya, ay hindi siya nag-iisa na maganap ang naturang aksidente. Si Anthony! Napasinghap ang dalaga nang maalaala niya ang binata. Nasaan na ba ito? Sinubukan niyang bumangon. Nakahinga siya na maluwang nang kahit nahirapan siya, nagawa niyang iangat ang sarili niya mula sa kung saan man siya nakahiga. Tumingin siya sa kanyang paligid. Sa buhangin pala siya nakahiga. Ang mga paa niya at binti niya ay hinahalik-halikan ng mga along paulit-ulit na nagtatangkang sumampa sa dalampasigan. Natuklasan ng dalagang basa rin pala siya. Iyon bang parang inilublob sa tubig? Karagatang tila walang hanggan ang natanaw niya. Nagsimula na sigurong gumana ang utak ng dalaga, kaya nagawa niyang iproseso niyon ang mga impormasyong ipinapadala rito ng pandaman niya. Nasa bibahin siya ng kung anong isla, kung nasaan ang mga kasama niya, kung anong isla iyon o kung paano siya nakarating doon, medyo hindi pa niya matukoy. Pero may nabuo na siyang conclusion, at dahil doon, nagsisimula na siyang kabahan. Pinakikiramdaman niya ang kanyang sarili. Mukhang present naman lahat ng buto, kasukasuan at lamang loob niya. Iginalaw-galaw ng dalaga ang kanyang mga paa. Naigagalaw rin niya ang mga daliri niya sa mga kamay. At sinubukan niyang tumayo. Medyo hindi naman dispalinghado ang balanse niya, pero siya ay natumba. Iginala ni Sabrina ang paningin sa buong paligid. Isang isla nga yata ang kinaroroonan niya. Natitiyak nga lang niya na hindi iyon ang islang pinanggalingan nila. Una na ay dahil hindi niya matanaw ang resort. Pangalawa, iba ang itsura ng lugar. Para itong isla na walang nakatira at napakalayo. Lumakas ang kabog ng dibdib ng dalaga sa naisip na iyon. Pero kinalma rin niya agad ang kanyang sarili. Hindi porke wala siyang nakikitang tao sa paligid, ibig sabihin ay walang nakatira doon. Pero nasaan si Anthony?
pati na ang mga piloto ng chopper. Ano ba talaga nangyayari? Wika niya sa kanyang isip. Gaano kalawak na imahinasyon ang kailangan mo para malaman kung ano ang nangyari? Wika naman ang bahagi ng isip niya. Ayaw lamang siguro niyang pag-isipang mabuti dahil natatakot siya sa konklusyong mabubuo niya. Pero ngayong mas malinaw na ang takbo ng isip niya, ay hindi na niya matatakasang ang katotohanang nabubuo sa kanyang isipan. Malamang na aksidente ang chopper. Hindi naman siguro siya ipapahamak ng binata. Bulong niya sa kanyang sarili. Hindi nga ba? Malay ba niya sa kayang gawin ng lalaking iyon? Baka nagalit ito sa kanya na husto. Baka may maitim na balak ito sa kumpanya. Baka may lihim na sira ito sa pag-iisip. Baka, napakaraming baka. Nalilito na ang isip ng dalaga. Pero mukhang mas logical ang naisip niya na naaksidente ang chopper. Muling natangkang salakayin ng kaba ang puso niya. Kung ganun nga ang nangyari, ay posibleng hindi maganda ang sinapit ni Anthony at ng piloto. Napahawak si Sabrina sa kanyang dibdib. Hindi niya ma-imagine ang sarili niya na mapapagaya sa mga tauhan ng TV series na Lost. Mas mabuti pa nga iyong mga nasa palabas na iyon. Marami ang mga ito. Siya ay nag-iisa. Ano na ang gagawin ko? Biglang nalambot ang mga tuhod niya dahil sa nabuo niyang konklusyon. Muling napaupo ang dalaga sa buhanginan. Para di muling nalabo at umikot ang kanyang paningin. Ano ang gagawin niya? Gusto na niyang mapaiyak. Wala siyang cellphone at kahit na mayroon, makakasagap ba ng signal mula sa lugar na iyon? Paano niya ipapaalam sa kanyang lolo ang nangyari sa kanya at ang kinaroroonan niya? Hindi marunong umintindi ng smoke signal si Lolo Greg. At ng mga sandaling iyon, parang iyon lang ang uri ng senyales na magagawa niya mula sa lugar na iyon. Ang sarap umangal pero nagpakinahon si Sabrina. Mapapagod lamang siya sa pag-iyak. Wala rin iyon may tutulong sa sitwasyon niya. And then she saw something. Nasa malayo iyon. Isang figura. Maaari niloloko lamang siya ng kanyang paningin. Gusto lang siyang paasahin para mas hindi gumanda ang pakiramdam niya kapag natuklasan niyang mali ang hinala niya na may natatanong siyang tao. At hindi lang ito basta tao. Sa bulto at tindig nito, parang si Anthony ito. Daig pa ni Sabrina ang sinundot ang pangupo sa bilis ng kanyang pagtayo. Noon niya napatunayan na walang tinamong pinsala ang katawan niya. Dahil ang katawang mainiinda ay hindi siguro makakatakbo ng ganoong kabilis at hindi makakasigaw ng ganoong kalakas. Anthony! Aabot na yata sa kabilang daigdig ang boses niya. Bumaling sa kanya ang figura at nag-celebrate ang kalooban niya. Tila bagong taon ang pakiramdam ng dalaga. Kung ganoong nilingon siya ng tinawag niya, ay isa lamang ang ibig sabihin niyon. Si Anthony nga iyon. Tumakbo rin ito palapit sa kanya. Kapag kuwan, para silang mga artista sa pelikula o sa MTV na nagyakap sila. She had never felt so glad to see someone in her entire life. Kaya nga siguro kung makayakap siya rito, parang wala na siyang kabalak-balak na pakawalan ang binata. Okay ka lang ba? Si Anthony ang lumayo. Bagya pa itong umubo-ubo. Ang duda ng dalaga ay hindi ito makahinga sa higpit na pagkakayakap niya rito. Tumango ang dalaga. Sigurado ka? Oo nga eh. What about you? I think so. Medyo masakit ang katawan ko pero mukhang buo pa naman ako at gumagana lahat ng aking parte ng katawan. Pinagmasdan ni Sabrina ang binata. Katulad niya ay basa rin ito. Pero ito ay punit-punit ang pantalon at ang t-shirt na suot nito. Ano ba talaga ang nangyari? Usisa niya rito kahit may diya na siya sa mga nangyari. Nagkaroon ng problema yung chopper. Ewan ko bakit, basta na lamang tumigil ang makina. Na-restart ng piloto pero tumigil uli. Kaya bumagsak tayo sa dagat. Oh my God! Ganoon na lamang ang pagkahindig ni Sabrina. Parang malaking biyaya pa na antok siya na nangyari iyon. Dahil kung hindi, baka nauna pa siyang namatay sa takot at kaba. Mahilig siya sa adventure.
Pero hindi sa mga ganong uri na ang pinaka-imposibleng hantungan ay ang pagka-rest in peace niya. Pagkuwan ay napaumay uli siya. Ano nangyari sa piloto? Pasinghap ng tanong niya. Hindi ko alam, sabi ni Anthony. Mukhang tuliro pa ito. Akala ko nga hindi na ako mabubuhay. Nagkamali ako na palutang-lutang sa dagat. Natanaw ko itong isla, kaya nilangoy ko ito. Naghahanap ako ng mahinga ng tulong ng tawagin mo ko, Sabrina. Mabuti na lang at nandito ka. Taos sa puso niya ang inusal niyang iyon. Dahil kung mag-iisa siya, ay tiyak na lalo siyang matataranta. I'm glad you're safe too. Wika muli ni Anthony. Halika na. Tingnan natin kung may mahingan tayo ng saklolo. Kanina papanay ang lunok ni Sabrina. Kung sana lang, parang laway na pwede lunukin ng kaba, takot, at pag-aalala niya sa kanyang sarili. Ang kaso ay hindi. Naroon ang mga iyon, parang bumikig sa kanyang lalamunan. Naikot na yata nila ni Anthony ang buong isla at habang ginagawa nila iyon, ay lumilinaw sa kanila ang isang hindi magandang katotohanan. Mukhang wala talagang nakakaalam ng islang iyon. Ni isang palatandaan kasi na may nakatira doon ay wala silang nakita. Walang mga bahay, walang pananim, at walang mga hayop na nakagawian ng alagaan ng mga tao. Kung walang tao, ang ibig sabihin ay walang ibang makakatulong sa kanila. Ang pinakagustong gawin ni Sabrina ng mga sandaling iyon ay ang lumipad. Kung magagawa niya iyon, ay walang problemang makakaalis sila ng islang iyon. Ang kaso ay tao siya, hindi ibon. Lumong-lumo ang dalaga habang nakaupo sila ni Anthony sa lilim ng kung anumang puno iyon. Hey! We're gonna be okay. Pag-cheer up ni Anthony sa kalooban niya. Paano mo naman nasabi yun? Nagahamong tanong niya rito. Heto nga, at hindi natin alam kung paano tayo makakaalis sa islang ito. Nagsisisi na siya at nakahiligang pa niyang panoorin ang loss. Kabisado na tuloy niya ang mga problemang kinakaharap ng mga taong napapatapon sa mga islang walang naninirahan. Lalo lang siyang nababahala. But we're here whether we like it or not. And we have no choice but to try and survive. Paliwanag ni Anthony. Ano ba ang gusto mong gawin natin? Ang mahiga na lamang tayo rito at hintayin ang pagdating ni kamatayan? Parang hindi ko yata kaya ang ganun. If I'm gonna die, I want to die fighting. Hindi niya gusto ang sitwasyon. Sinong tao ba naman na maayos sa pag-iisip ang magkakagusto niyon? Pero yaman din lamang at napagdiskitahan siya ng kapalaran sa lugar na iyon, mabuti naman at nagdalang awa rin iyon sa kanya at ang ibinigay na karamay niya ay ang isang kagaya ni Anthony. Tama ka, makakalisin tayo dito. Dapat ay mag-isip ka ng positive. Baka naman, kumanta ka pa niyan. Napailing si Sabrina. Nagawa pa nito magbiro. Mukha may discover ito tibay ng kalooban dahil nag-uumapaw yun dito. She couldn't help but to admire him. Ayaw mo nun? Maalaw ka pa? Ginayang na rin niya ito at nagbiro na rin siya. Nakakahiya naman. Siya ang madalas magsabi na gusto niya ng adventure. Ngayon binigyan siya, umaangal at umaatras naman siya. Baka bumagyo ha? Mas malaki ang problema natin. Nakatawa pa na wika ni Anthony. Ang yabang mo! Nangako ang dalaga sa kanyang sarili. Hanggang pwede pa siya magbiro ay gagawin niya. Dahil malamang ay darating ang panahon na wala na siya makikitang katawa-tawa sa kanilang sitwasyon. Oh no! Bigla siyang napabulalas. Oh bakit? Nawawala ba ang makeup kit mo? Tanong sa kanya ng binata. Excuse me? Hindi ako ganoong kabadinosa. At hindi ko kailangan ng makeup para maging maganda. Ano palang problema mo kung ganoon? Si Lolo, mag-aalala siya sa akin. Baka kung ano mangyari sa kanya. Nag-aalala ka pala sa kanya? Hindi maiwasan ni Sabrina ang magpantig ang mga tainga niya. Ano ba ang palagay mo sa akin? Kung nag-aalala ka sa lolo mo, bakit parati mo siyang pinag-aalala sa mga ginagawa mo? Seryoso na tanong ni Anthony. Bakit nga ba?
Napahiya siya sa kanyang sarili na mag-flash sa isipan niya ang mga ginawa niya. May karapatan naman pala si Anthony na paringgan siya. Wala nga naman talaga ang pagsisisi na mauuna. Sana nga lang, inarealize niya na mas maaga ang epekto ng mga pinagagawa niya sa lolo niya. I don't know. Pag-amin niya. It was just an urge, you know. Hindi ko ginagawa ang mga iyon para sadyain siyang patayin sa pag-aalala. Pero dapat naman siguro ay huminto ka na nang hindi mo makita maganda ang epekto niyon sa kanya, di ba? Sinubukan ko naman eh. Pero hindi sapat. Wika pa ni Anthony. Okay, fine. I didn't try hard. Inaamin ko na. Masaya ka na? Napikon na si Sabrina ng tuluyan. Bakit ko dapat pinag-aakasaya ang bagay na iyon? Ano ang kinalaman ko roon? She was starting to hate this man. Hayun nga, at ini-imagine niya na ipinapain niya ito sa isang barakuda. Pero naglaho ang imaheng iyon nang maalaala niya kapag ipinaalmusal niya ito sa malaking isda, mag-iisa na siya sa islang iyon. For better or for worse, she would have to stick with him. Daig pa yata ni Sabrina ang nagpakasal dito. Mabuti pa nga ang nagpakasal. Pwede magpa-annulled o layasan na lamang niya ang pinakasalan niya sa sandaling natuklasan nito na buwisit ang kaparehang napili nito. Pero sila ni Anthony, habang nasa islang iyon ay walang divorce, walang annulment, walang hiwalayan at walang iwanan. Kaya umayos ka, Sabrina. Habang andito kayo, maging mabait ka. Wika niya sa kanyang sarili. At dito na po nagtatapos ang ika-4 na kabanata ng ating kwento, Island of Love. Sana ay muli ninyo ako samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po.